na bakit ako Muslim at ikaw Kristiyano? Bakit? Hindi ba natin naitanong yun? Bakit ikaw Kristiyano at ako ay Muslim? Samantalang pareho naman tayong Pilipino. Hindi ba? Tama, di ba? Bakit nagkaiba-iba tayo ng pananampalataya? Pareho naman tayong naniniwala sa Diyos. Nagtuo mo sa Ginoo? Naamoy Ginoong gituuhan? Na. Pareho naman tayong naniniwala sa Diyos. Ilan ang Diyos? Isa o dalawa? O tatlo? Isa lang. So, ibig sabihin, kayo naniniwalang isa lang ang Diyos, kami ring mga Muslim naniniwala sa Diyos. Pangalawa, naniniwala ba kayo sa paraiso? Kantong paradise ba? Paraisog impyerno, heaven and hell. Naniniwala kayo dyan? O hindi? Naniniwala din kayo dyan? Kung naniniwala kayo dyan, kami ding mga Muslim naniniwala dyan. Naniniwala din kami sa mga propeta. Naniniwala kayo kay Propeta Noah? Si Noah yung may barko na yung ginunaw ng Diyos ang lahat ng, kumbaga nilunod ng Diyos ang mundo, siya lang ang nakaligtas at ang kanyang barko at mga sakay dito. Si Propeta Noah. Naniniwala kayo kay Propeta Moses, yung nahati yung dagat? Naniniwala kayo kay Propeta Solomon? So, ibig sabihin, bakit naniniwala kayo sa mga propeta? Ganon din naman kaming mga Muslim. Walang ni isang Muslim na magsasabing Muslim siya, maliban tanggap niya at pinapaniwalaan niya ang lahat ng propeta. Maraming bagay, kumbaga sa English, maraming bagay tayong pinagkakaisahan. Maraming bagay tayo, may common denominator tayo. Pero ang tanong, sa kabila ng napakaraming bagay tayong pinagkakaisahan at pare-pareho nating pinapaniwalaan, bakit ikaw, Kristiyano, at bakit ako Muslim? Yun ang pinakamahalagang tanong dyan. Dadako tayo doon sa paniniwala kasi yun ang nagpapahiwalay sa atin. Tingnan ninyo, mga kababayan. Naniniwala kayo kanina na iisa lang ang Diyos, hindi po ba? Ang problema natin, magkaiba tayo ng sinasamba pagdating sa pangalan. Sa inyo, ang pangalan ng Diyos ninyo, ano pangalan ng Diyos ninyong tinatawag? Sino pag tinatawag niyo yung Diyos, anong pangalan niya? O maaring Jesus, maaring Yahweh, maaring Jehovah, o ano pa bang mga pangalan ng tinatawag ninyo? Pero kaming mga Muslim, ang pangalan ng Diyos namin, Allah. O, siya si Allah. Pero, yung pangalan na Allah na yan, ang ibig sabihin yan, siya yung Diyos na makapangyarihan. Yung Diyos nyo ba makapangyarihan? Siya yung lumikha ng langit at lupa. Siya ba yung lumikha ng langit at lupa? Yung Diyos? Siya yung nagmamay-ari ng paraiso at impyerno. Yung Diyos nyo ba nagmamay-ari ng paraiso at impyerno? Siya yung Diyos na kung saan nagbigay ng buhay at bumabawi nito at nagbibigay ng lahat ng panustos natin dito sa mundong ito. Yun ba yung Diyos ninyo? Yun ba yung katangian ng Diyos ninyo? Kung yun ang Diyos ang katangian ng Diyos na pinapaniwalaan ninyo, ganun din sa aming mga Muslim. Malamang sa malamang, konti lang ang pagkakadiferensya natin. Konti lang. Totoo. Konting-konti lang. Kung magkakaunawaan lang sana tayo ng maigi at maayos at mag-uusap tayo at pag-aaralan natin yung ating pananampalataya ng bawat isa. Kasi ako pinag-aralan ko ang Kristyanismo. Galing ako dyan, Katoliko ako eh. Kaya naman ang gusto ko ngayon sa inyo, dahil napag-aralan ko na ang Romano Katoliko, gusto kong makita ninyo na pinag-aralan ko naman ang Islam at gusto ko yung nakita ko sa Islam na kagandahan nito na wala sa pananampalataya ng Romano Katoliko, gusto kong makita ninyo yun.
Huwag lang yung mga negative side na naririnig ninyo sa social media tungkol sa Islam. Napakarami pong mga katuruan sa Islam na halos pareho sa pananampalataya ng Romano Katoliko. Napakarami. Totoo yun. Minsan, ang problema lang natin, ang binibigyan lang natin ng tuon yung pagkakaiba. Hindi natin binibigyan ng tuon yung pagkakapareho. Totoo yan. At isa sa malaking pagkakapareho natin ng Muslim at ng Kristiyano, naniniwala kami kay Jesus Christ. Si Hesus Kristo ba? Alam nyo ba na ang sabi ng iba, ang mga Muslim daw, hindi naniniwala kay Jesus Christ? Anti-Christ daw ang mga Muslim? Hindi po. Hindi po totoo yun. Disagree po kami doon. Sapagkat ang Muslim, walang Muslim na magsasabing totoo siyang Muslim hanggat hindi niya pinapaniwalaan ng totoong paniniwala si Jesus Christ. Ang pangalan pa nga niya sa Islam, ang pangalan niya, Isa ibn Maryam. Di ba tinanong kayo kanina ni Brother Haron kung ano yung pangalan ni Jesus Christ? Ibig sabihin, si Isa na anak ni Maria. Naniniwala kami doon. At bagkos, meron sa Quran isang buong kabanata, chapter sa banal na Quran, ang pangalan Surat Maryam, chapter Mary. Na itong chapter na ito, sa Biblia, wala ngang ganun eh. Walang chapter Mary. Pero sa Islam, sa Quran, sa aming aklat, na banal na aklat ng Diyos, na ibinaba niya dito, may chapter na ibinaba ang Diyos. Isang buong chapter, ang pangalan chapter Mary. Si Mary, si Virgin Mary na nanay ni Jesus Christ. At tinatalakay dito kung papaano si Jesus Christ nabuhay. Simula ng kanyang pagkabuhay hanggang hanggang sa paglaki niya, mga kababayan. Kaya, hindi po marapat na kami ay paratangang anti-Christ, naniniwala po kami kay Jesus Christ. Ang problema lang po natin, ang pagkakaiba natin, yung papaano namin pinapaniwalaan si Jesus Christ. Sa inyo po, malamang, sa paniniwala ng Romano Katoliko, si Jesus Christ ay, di ba, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Baka si Jesus Christ sa inyo, siya yung Diyos Anak. Sa Islam, hindi. Naniniwala kami kay Jesus Christ, pero hindi anak ng Diyos kasi hindi kami naniniwalang ang Diyos may anak. Kasi pag nagkaroon ng anak ang Diyos, malaking problema. Kasi ang Diyos hindi naman lalaki, hindi naman babae, hindi naman tao. Paano siya magkakaanak? Kaya ang Diyos namin, ang pangalan niya Allah, hindi siya kailanman nagkaanak at wala siyang anak. Kaya si Jesus Christ, imposibleng maging anak. Kasi walang anak ang Diyos. So ano palang paniniwala ng Muslim kay Jesus Christ? Si Jesus Christ sa Islam, ang paniniwala namin, isang dakilang sugo at propeta ng Diyos. Doon tayo nagkakaiba. At malamang sa malamang, doon tayo nagkakaiba sa paniniwala natin sa kaligtasan. Na binanggit kanina ng ating tagapagsalita. Yung kaligtasang napakahalagang bagay na dapat pag-usapan natin. Kung paano tayo maliligtas. Pag namatay tayo ngayon, paano na lang? Pag namatay tayo ngayon, saan tayo pupunta? Sa paraiso o sa impyerno? Isipin natin yung kaligtasan natin sa kabilang buhay. Huwag lamang dito sa makamundong bagay. Dapat sa kabilang buhay, iniisip din natin yan, mga kababayan. Kasi bakit? Sa aming mga Muslim, si Jesus Christ ay sugo at propeta lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalagay sa Quran, sabi doon, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Sabi ni Allah sa Quran, at nung sinabi ni Jesus, ni anak ni Maria, o angkan ng Israel, tunay na ako ay sugo para sa inyo. At ako ay nagbibigay ng magandang balita sa inyo at sinasabi ko sa inyo na mayroong susunod na propeta pagkatapos ko, ang pangalan niya ay Ahmad, ismuhu Ahmad. Ibig sabihin ng Ahmad, isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad. At yun po ang pangalan ng huling propeta namin, si Propeta Muhammad. Kaya bilang panghuli, mga kababayan, kaming mga Muslim naniniwala kay Jesus Christ, pero hindi Diyos. Kasi hindi po kami naniniwala na ang Diyos namatay. At ang Diyos, hindi kami naniniwalang napako sa krus. Kasi Diyos yan eh.
Kung ang Diyos gusto kayong patawarin, hindi na kailangang ipako sa krus para patawarin kayo. Sabi ng Diyos, kapag gusto niya ang isang bagay na mangyari, sasabihin niya lang, kun, fayakun. Mangyari at mangyayari. Kung ikaw may kasalanan at gusto kang patawarin ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya. At gusto kanyang patawarin, patatawarin ka niya. Hindi kailangang ipako ang isang tao o anak ng Diyos sa krus para ikaw ay maging isang ligtas, mga kababayan. So yun yung gusto kong paliwanag sa inyo. Sa paniniwala naming mga Muslim, si Jesus Christ ay isang propeta at ang paniniwala namin si Jesus Christ ngayon ay buhay. Buhay po si Jesus Christ ngayon. Siguro ngayon nyo lang maririnig ito. Si Jesus Christ sa paniniwala ng mga Muslim, buhay po siya. Sa inyo, di ba, saan yung paniniwala si Jesus Christ ay patay? Patay siya ngayon? Sa mga Muslim, hindi. Buhay po siya. Buhay na buhay si Jesus Christ ngayon. Alam nyo, nung huhulihin na siya, iniangat siya ng Diyos sa taas. Sabi ni Allah sa banal na Quran, sabi niya, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Nung huhulihin na nila si Jesus Christ, iniangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Iniangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Sa ikalawang langit, kung hindi ako nagkakamali, ruhan wa jasadan, kaluluwa at kanyang pisikal na katawan, iniangat siya ng Diyos. At yung naipako sa krus at namatay sa krus na pinapaniwalaan ng iba, ay hindi po yun si Jesus Christ. Kasi ang propeta ng Diyos ay hindi pinapabayaan ng Diyos na lapastanganin ng mga tao. Protektado po sila galing sa Diyos, mga kababayan. Kaya kaming mga Muslim, naniniwala kaming darating yung panahon na babalik si Jesus Christ. Hindi ba buhay pa siya? Nasa pangalawang langit siya ngayon? Babalik po siya dito sa mundong ito, mga kababayan. At kapag bumalik siya dito sa mundong ito, wala po siyang ibang susundin kundi ang paniniwala at pananampalatayang Islam. Babalik po siya doon sa isang lugar sa Middle East, ang pangalan ay Syria, sa Damascus, sa isang moske, sa isang simbahan na ang pangalan ay White Mosque. Bababa siya tangan-tangan ng dalawang anghel at bababa siya. At siya ay mamumuno sa mga Muslim. At siya ay magdadasal ang mga Muslim sa pagkakataon na yun at sasabihin ng mga Muslim na leader, kay ikaw na ang magdasal, sasabihin niya, hindi ako pumunta dito para magdala ng panibagong katuruan, kundi ako ay susunod lamang sa pananampalataya ng Islam. So, ibig sabihin, pag dumating at bumalik ulit si Jesus Christ dito sa mundong ito, kasi alam ko, sa Romano Katoliko, may tinatawag na the second coming of Christ. Darating si Jesus Christ ulit dito. Naniniwala kayo dyan. Ang Romano Katoliko, naniniwala sa the second coming of Christ. Katulad din sa amin, babalik si Jesus Christ. Ang amin nga lang paniniwala, pag bumalik siya dito, isa siyang Muslim. At ang kanyang paniniwalaan, susundin na pananampalataya, Islam. At sa panahon ni Jesus Christ, mapufulfill ang propesiya ni Propeta Muhammad na darating yung pagkakataon na wala ng tao dito sa mundong ito na mananatiling hindi Muslim at lahat sila ay magmumuslim. Alam niyo po ba yun sa propesiya ng mga Muslim? Sa propesiya namin, darating yung panahon na ang huling halakhak ay sa mga Muslim. Ito po yung paniniwala namin. No offense po sa inyo, mga kababayan. Kasi bakit? Propesiya ni Propeta Muhammad na darating yung panahon sa pagbabalik ni Jesus Christ, lahat ng tao maniniwala sa Kanya at sila lahat ay maniniwala sa nag-iisang Diyos at lahat sila ay magmumuslim. Kaya ang aming panawagan sa inyo, paniwalaan nyo yung paniniwalaan ni Jesus Christ na iisang Diyos at ang Islam. Bago pa dumating si Jesus Christ, unahan nyo na siya sa kaligtasan. Ito po yung ipapaliwanag ng aming mga susunod na speaker, yung last speaker namin, inshallah, yung tungkol sa kaligtasan na gustong iparating ni Jesus Christ sa inyo bago pa siya bumalik. So, paniwalaan nyo po na si Jesus Christ ay propeta lamang ng Diyos at sugo ng Diyos at hindi po siya anak ng Diyos sapagkat yun po yung tunay na katuruan na itinuro niya at hindi po siya nagpasamba sa kanyang sarili. So maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.